makakakuha sila ngayon, 5. O pero pa yung pati salin, ano. Ito mga farmers. Yan, dumadami na yung reject natin dahil ito yung mga tusok na ito ng putakte. Yung bata, hindi ganyan ganyan. Oo. Kailangan talaga dyan, may mapitas na. Pag matanda, tusok ito ganyan. Kailangan talaga dyan kuha ng mga malalaki. Mga katribya po yung ating pitas dito sa ating kalamansi. Yan, magamat dati pa rin ang presyo natin, pero kaya good morning po sa inyo mga katribute, po sa aking YouTube channel. Kumusta na po kayong lahat? Eto, balik po ulit po tayo sa ating pong pitas. Lahat po ng mga ibig-ibig po na magkaroon po ng silay o yung reject, atin na po siyang pinipitas at kinukuha para hindi po siya tuluyang maging reject. Habang berde pa siya, dapat kunin natin ang kunin na. Huwag natin siyang hahayaan po na dumilaw sa ating pong puno. Kaya may papayo po natin sa ating po mga ka-farmers, pagka po kayo ay nagpapapitas ng kalamansi, lahat po ng mga po pwede, pakuhan nyo na. Para na mapalitan po ng another na bulaklak, another na bunga, at yung pong mga pansunod ninyo ay lumaki. Kasi hanggat nandyan po ang bunga na yan mga ka-farmers, maapektuhan yung inyo pong mga maliliit. Pag nagsabog kayo ng abono, ng pataba, ang unang kakain dyan siyempre yung pong mga bunga natin na pitasin. Kaya kailangan mapitas nyo muna ng mapitas po yung lahat ng mga po pwede, para at least mga ka-farmers ay panibagong bulaklak uli ang sisibol po sa kanya. Kasi hindi natin siya kinuha, yun nga mangyayari dyan, mahihirapan ang inyong kalamansi, lalo na kung yaan ay marami pong bunga. Kaya ganun po ang ginagawa po natin, yung lahat po ng mga ibig-ibig na maging silay, kasi tutusukin na lang po yan ng mga ka-farmers ng putakte, mauwi na lang po doon sa reject ang inyo pong kalamansi. Ang reject nasa 150 lang naman ang presyo, halos upang pitas na lang yan. Yung berde 450 to 500. Yan. Kaya kinukuha na po natin. Di baling mababa ang presyo, maalis na lang, sacrifice po ang bunga na ito. Kumbaga sa kuwan ay pang maintenance lang po natin, para palitan po ng another na bulaklak. Pag nagsabog to tayo ng abono, meron tayong inaasahan na may lulusutan ng bulaklak. Kasi pagka hindi po natin ito alisin, hindi po gaano magbubulaklak ang inyong kalamansi. Yan, magiging ganito na lang yan, reject. Mauwi lang po sa wala pong presyo, tapos wala ka pang buyer pagka po reject. Ang buyer kasi maximum na hanggang 4, 5, marami na yan na kinukuha nila ang reject. Pag sumobra na doon, wala na, stop na kuha nila ng hinog. Mangyayari ngayon, masasayang lang. Mailalaglag mo na lang sa puno ang inyong kalamansi, yung bunga. Although hindi naman po masasayang dahil pataba siya. Kaya lang siyempre, nasa halip na sana ay maging pera, naging bato pa. Kaya yun po ang ating maipapayo sa ating mga ka-farmers.
Pag pwede na po pitasin, pitasin nyo na para maiwasan po natin po ang pagdidilaw at hindi po hirap ang kalamansi natin. Kaya tayo mga farmers ay pitas. Uunahan na po natin. Bagamat na unahan na tayo ng ating kawatan, tayo naman ngayon ang kumuha. Iniwanan natin po yung ating October. Okay, mga ka-farmers, magandang umaga sa lahat ng ating mga katribya. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yung mga nasa ibang bansa, shout out natin. Pinoprotektahan natin to. Yan, yung mga bukong mga maliliit. Ito ang ating pang November tsaka December. Sunod-sunod po ang bunga ng ating kalamansi. Gandahan yan ay hindi po tayo mababasyo. Lahat po ng buwan ay meron tayong inaasahan na pitas, kaya lahat po ng presyo ay ate pong matitikman. Ang kagandahan ng kalamansi. Basta't every 2 months mga ka-farmers, lagay tayo ng lagay ng abono pagka po tagulan. Hindi na uubos po ang bunga ng kalamansi ninyo. Lagi meron po siyang kapalit. Although hindi siya ganong nagmahal, mababa ang presyo, pero at least meron kang nagiging panggastos, meron kang inaasahan. Ganyan ng kalamansi. Tapos pag matsempohan mo ninyo ang taas ang presyo, edi jackpot ka pagka marami bunga. Pero pag halimbawa konti ang bunga ninyo, jackpot ka man, konti lang din. Kaya mas maganda, lalo nga doon sa ating mga ka-farmers na gustong sumubok sa kalamansi ng 100 piraso, kung maluwang naman po mga ka-farmers po ang lupa ninyo, mas maganda pong sumubok ng nasa kalahating hektarya sa 500 puno. Yan, mararamdaman nyo po dyan yung inyong pagkita o yung pag-jackpot. Depende rin yan sa inyo pong pag-aalaga. Mga mamaya 1 hektarya ang inyo pong tinamnan ng kalamansi, pinabayaan nyo lang naman, di kayo jackpot. Sayang ang inyo pong pagod, ang panahon. Yan ang ating maipapayo sa ating gusto sumabak sa kalamansi. Mas maganda na po yung marami kang pain, mas marami kang mahuhuli, kaysa doon sa konti ang iyong mahuhuli. Ganyan ang kalamansi. Importante, yan, meron tayong pinipitas. Mapababa ang presyo o mapamahal, kasama natin ang kalamansi. Okay, pitas tayo mga ka-farmers. Medyo makulimlim po ang panahon. Kahapon ay maambon-ambon, umulan ng konti, pero minto rin naman siya. Ngayon naman po ay makulimlim. Itong papasok na October magiging maulan din, ayon sa kanilang pag-asa. Okay, kuha muna po tayo para makarami ng ating kalamansi. Isang bag lang naman po yung ating pong pipitasin mga katripya. Kaya mabilis lang naman dahil meron naman tayong papitas dun sa kabila. Ito na mga katripya po yung ating pitas.
Ito, meron na tayong isang bag na ating kalamansi. Natin yung tali. Lag mga katribe, yung tali natin importante yan sa ating kalamansi. Yung pag-akot, may talian natin yung ating red bag. Yung ating napitasan, ang laking ginhawa na. Nakuha na po yung mga ibig-ibig po na maging reject. Kulimlim na naman mga katribya. Na kukulangin man tayo dito, konti na lang dahil pipilian po natin dito sa bahay ng ating mga reject. Tatanggal na rin tayo ng ating mga sawang tuyo. Ito yung mga tamaan po ng ating punggos. Pagka panahon talaga ng tagulan, lumalabas yan sa ating lamansi talaga. Hindi natin maiiwasan, pero hindi naman po marami. Sige, dali muna natin ito mga farmers. Sali na tayo mga farmers. Meron tayong isang bag. Napatan lang ito sa ating pagbuhat. Laman lang ito 30 kilos.
Hindi na. So basa-basa pa. Maya itatanggalin na natin yung check. Ay, lalaki ng buong na mga farmers. Oh. Talagang mga pitasin na. Hindi natin naalisin yung mga reject na yan eh. Nakahawa-hawa na. Ay, nakakakuha sila ngayon, 5. O, pero pa yung pati sali, ano? Ito, mga farmers. Yan, dumadami na yung reject natin dahil ito yung mga tusok na ito ng putakte. Yung bata, hindi ganun ganyan. Oo. Kailangan talaga dyan, mapitas na mapitas na. Pag matanda, ito salita ganyan. Kailangan talaga dyan eh. Kailangan ng mga malalaki. Gagamit ako ng ito. Yan mga farmers, tayo naman ay maghahatid sa eskwela. Ito kung pinataasan natin oh, pwede na kayo kumain daw. Sige bro. Sige, pagkakuan eh. At paghahatid ng bata. Eskwela. Yeah, farmers. Okay, ginawa ang ating kalamansi ngayon. Nakuha na po yung nasa ibabaw para magbulaklak uli ng panibago para makapagsabog tayo din ng ating abono. Yeah. Kasi magbubulaklak ito pag sasabog tayo ng abono na mayroong mga bunga. Kailangan matanggal natin ng matanggal. Naiwan kasi nila mga kaparmers yung ibabaw, kaya marami na nga naging reject. Dapat talaga dyan sisipaghagdan sila. Hindi sila magsipaghagdan, kaya maraming dumilaw. Ano po mga katribya po yung ating pitas dito sa ating kalamansi. Bagamat dati pa rin ang presyo natin, pero kailangan pong mapitas na dahil marami na rin po tayo nagiging reject. Sa 3 red bag ang reject natin, tapos 10 berde. Dahil bagay ito kasi yung mga nasa ibabaw hindi pa natin napipitasan, kaya doon ang gagaling po yung ating mga reject. Ayan. Meron pa naman po tayong pang October na naiwan. Matanda na rin po itong ating kalamansi na ito, siguro mga nasa 9 na taon na. Kaya ganun pa man ay marami pa rin po siyang magbunga, kaya di pa natin po siya napatsuchugi. Ayan, ang ating panghakot na kolong-kolong ay ito, sulit na mga katripya. Itong ating daanan ay halos naghabot na rin. Ay susunod na tanim natin ay medyo iasok na lang natin po yung ating tanim para yung medyo maluwag-luwag ang ating daanan, yung ating kalamansi.
natin ito mga ka-farmers ay mapitas ng mapitas para hindi na po dumami ang reject. Pag napitas naman po yung reject na yan ay malaki naman po ang magiging tulong nito para lumabas po yung another na bulaklak.